Hello, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw ay pag-uusapan po natin ang career ng pagiging real estate agent. Bakit ba now ang best time para ikaw ay maging real estate agent dito sa Philippines? At paano ka makakapagsimula from zero experience? No, marahil siguro naghahanap ka ng ibang pagkakitaan, ikaw ay right now locally employed and naghahanap ka ng side hustle, no? Pwede mo i-consider ang pagiging real estate agent, or maybe wala kang pinagkakabalan right now because pwedeng ikaw ay plain housewife, no? Pwede mong i-consider ang career ng real estate. At ang akin pong i-share sa ngayon ay yung atin pong 7 advantages, no, ng pagiging real estate agent sa Pilipinas. Pero bago po 'yan, no, ay papakilala ko po muna ang akin pong sarili, no. Ako po ay isang certified public accountant at licensed real estate broker. Ako po ay graduate ng accountancy sa PUP Manila, no, at masasabi ko na sa akin pong career, no, ako yung initiator, no, sa family. Masasabi ko na initiator sa pamilya namin kasi ako po ang pinaka unang college graduate sa family namin sa mother side ko. So, kumbaga nagsumikap tayo na mag-break ang curse ng poverty, no, na makawala sa generations ng walang nakatapos na kolehiyo, no. At yun po yung ating naging commitment na somewhat tayo yung magsimula, no, na makaalpas o makawala sa ng poverty, no. And I graduated po accountancy sa PUP Manila noong 2005. That was 20 years ago, no. And ako yung eldest, no. In God's grace, kami pong 6 na magkakapatid ay napatapos ng aming mga magulang. Of course, syempre, sa commitment din ng aming parents, especially my late mother, no, na makatapos kami. And right now, dalawa po kaming accounting graduate, 2 teacher and 2 civil engineer. And yung iba po naming mga kapatid, 3 na rin po kami na licensed broker. At yung asawa din ng isa kong kapatid ay licensed broker na din, no. So, yun po yung ating naging career, no, sa real estate. And of course, syempre, ako po ay naging auditor mula po nung ako yung naging CPA noong 2005 and hanggang 2008, 3 years. And then palipat-lipat na po ako ng company afterwards, no. Tapos 2012 naging real estate broker po ako at kinasal din ako that time, kaya January 2013 nung kami ay married na ng wife ko. So meron na kaming kahit papano sinimulan namin na maliit na office, no, Sampaloc, Manila, ang RRCT Realty. So for 7 years diyan po kami, no, sa Sampaloc, Manila. And then nakalipat po kami before pandemic sa Bukawi, Bulacan, no, sa ground floor po ng bahay namin ang office, no, for 5 years din. And recently we transferred ang amin pong office dito po sa may Bukawi exit, no. At very strategic ang atin pong location, no, pagdating po sa ating mga agents, 1 bus ride lang mula po Monumento, even po Tutuban, no, Divisoria, Santa Cruz, Manila, SM North, Trinoma, no. And even yung mga clients po natin ay easy access para po makarating din po sa office natin kung sakali po sila ay magti-tripping, no. At yan po yung ating So ito po ang RRCT Realty right now, and from our humble beginning, no, unti-unti po nating napalago, no, ang ating realty, no. At of course, syempre, it takes more than a decade, no, na continuous progress. At marami pa po tayong gusto na i-accomplish, no, especially ang makatulong sa mga naghahangad na gustong mag-ahente, no, somewhat makita nila ito bilang isang career. At maybe yung atin pong presentation right now ay ito po yung maging turning point din na makita ninyo ano ba yung opportunity na naghihintay para sa inyo sa real estate, no.
Okay, una, di-discuss na po natin ang advantage, no, ng pagiging real estate agent sa Pilipinas. Number one is low barrier to entry. Ano bang ibig sabihin nito? At least 2 years college graduate, no, or with 72 units in college, pwede ka nang magsimula bilang isang salesperson. Ito po yung mandate, syempre, ng ating Real Estate Service Act, no, yung RESA law ng PRC, no, para po tayo ay ma-register sa PRC, then sa DHSUD. Kasi meron din naman talaga tayong or government body na nagre-regulate po ng real estate professional services po sa Pilipinas. Kaya ito po yung una po na qualification, no? And susunod, syempre, very flexible po ito. Of course, syempre, para sa mga career shifters, no, napansin ko lang sa ating experience, no, ang real estate talaga, kadalasan, no, hindi pala kadalasan, majority of the time, pang second, third career na ito, no, ng mga nagre-real estate. Kumbaga, meron na silang prior experiences sa various jobs, no. Yun yung karamihan. Bagamat right now may mga bagong graduate din na talagang diretso na sa real estate, especially yung mga graduate ng real estate management, no. Pero karamihan ang mga nagre-real estate, second career, third career, no. Ako second career ko talaga ang real estate, no, from my profession, no, as an accountant, no. Kasi siguro, no, sa mga ibang nagjo-join like nasa 30s or 40s na, after they have worked for how many years, tapos parang wala namang naiipon, wala namang nai-invest, no. Naghahanap talaga sila ng ibang mga opportunity na pwedeng baka yun ang makapagbigay ng katuparan, no, sa kanilang mga pangarap. Kaya real estate yung kanilang nakikita as an opportunity, no. And even yung mga OFW natin na, of course, syempre, galing ka ng abroad, no, wala ka nang masyadong gagawin sa Pilipinas, syempre, yung mga savings mo mauubos na, so nagiging, nagiging second career din nila, no. At even yung mga fresh grads, gaya ng sabi ko sa inyo. And, of course, syempre, yung mga stay-at-home parents, no, syempre, hatid sundo ng mga anak, kung halimbawa, nasa school, tapos, syempre, wala naman, mas marami silang time, they can do it, no, itong ating career sa real estate, no. You can start part-time while keeping your main job, no. Hindi mo naman kailangan na, okay, magre-real estate ako, magre-resign na ako, hindi po gano'n, no. So, ang real estate, ang pagiging salesperson, ito po ay isang negosyo. Sa sales business ka, no. Kumbaga, ito ay personal sales service mo, no. Na kung saan ginagawa mo to as side hustle mo muna, no. So nagtatrabaho ka, you earn salary sa iyong trabaho, then wino-workout mo ito pagka yung mga day off mo o yung mga free time mo, no, ang real estate, until such time na maybe kumikita ka na ng malaki dito, no. So there are salesperson na ginagawa nila ito part-time, and after few years na nag-earn na sila ng much bigger amount of income compared sa salary nila, that's the time that they decide, no, na pwede ko pala itong gawing full-time, no, parang gano'n. Okay? Number 2, no, unlimited income potential. Ano bang ibig sabihin natin dito, no? So commission-based income tayo, no. The harder you work, the more you earn income. Let me elaborate, no, ang ibig sabihin ng unlimited potential income at commission-based tayo. Bagamat merong mga housing developer, especially mga condominium development na nag-hire ng in-house agents wherein they give allowances sa kanilang mga ahente with corresponding sales quota, kadalasan po ang mga ahente, especially mga brokers network, no, mga realty company, ay purely commission-based po ang ating kikitain. So, nakasalalay yon sa ating benta. Kung may benta ka, di meron kang possible na kikitain eventually. Kung wala kang benta, of course, syempre wala kang kikitain. At yung ating benta, wala namang magli-limit sa inyo kung isa ba yung mabebenta nyo. Bigyan ko lang kayo ng idea. If you sell, like for example, 1.5 million property, net of miscellaneous, net of taxes, no? May mga realty company na batable, may mga realty company o individual broker na non-bat, no? May mga corresponding taxes pa rin po yan, no?
Bagamat kung batable ang isang realty company, mas malaki lang yung taxes na mababawa sa commission natin. Pero sa ating figures, no, ako as an accountant din, no, nilayout natin yan kung including mga taxes, no. Let's say VAT registered ang realty company mo sa 1.5 million, no, let's say 3% ang starting mo, no, o yung regular commission rate mo, selling one house worth 1.5 million. At kung halimbawa merong miscellaneous siya na 12%, that is more than 30,000 per house, no? But of course, syempre, hindi mo naman marireceive agad yon. Depende yun kung magtutuloy-tuloy yung client mo sa payment ng down payment hanggang sa ma-loan process na eventually, no? So, one house, ang potential na income mo ay 30,000 plus, no? Sa 1.5 M, no? Net of taxes. So, sinong maglilimit sa iyo na makabenta ng 2, 3, 4, 5 or maybe 10, no? So, yun ang ibig sabihin po natin dito. Unlike, syempre, kung tayo ay purely salaried employee, no, kung magkano yung salary mo, di yun ang kikitain mo. Of course, syempre, sa mga ibang rank and file, no, may mga overtime. Pero sa usual na supervisory or managerial na mga employee, syempre, nakalimit na yung ating susweldohin, no? Except kung may mga bonuses doon sa particular company. No, iyan ang ibig sabihin po natin, no? Ito nga example natin without considering taxes, no, kung 3 to 5%, no, magsimula ka sa 3%, so 90 to 150, no, gross yan, no, of course gross yan. Yan ang kagandahan po ng real estate, no income ceiling compared to your fixed salary jobs. Number 3, flexible time and location. So elaborate po natin further yan. Ang ibig sabihin po natin yan, you can work at your own pace. No fixed 9 to 5 schedule. So ito, of course, syempre iba-iba ang ating status, no. Pwedeng nagtatrabaho ka right now, no. Of course, syempre after ng work mo, pwede mong gawin ang real estate, especially kung mga weekends. Now, kung ikaw naman ay full-time, no, kinarir mo na itong pagiging real estate salesperson, syempre ito flexi time, no. Hindi ka naman mako-confine like 8 to 5 or 9 to 6 na trabaho, no. In fact, kapag nagsisimula ka, especially kung full-time ka, kailangan talaga mas marami kang mai-allot na time, no, dito sa real estate kasi nga nandiyan pa yung learning curve mo, no. Kumbaga, marami ka pang kailangan na alamin, matutunan, kaya mas mahaba yung time na ikukumit mo dapat kapag ikaw ay nagsisimula, no. Ideal for parents, entrepreneurs, or anyone who values time freedom. Bagamat, syempre, after mong magsakripisyo, maybe in 5 years time mo na nagre-real estate and you sold hundreds of millions already worth of properties, no? Eventually, magkaroon ka ng mas malaking savings, magkaroon ka ng mga investments like rental properties, no, na makapagbibigay sa iyo ng passive income na of course syempre kapag meron kang passive income, no, na hindi mo na kailangan magtrabaho, you earn rental income, you earn interest income, or you earn dividend income from your investment, no, yun ang magsusustain ng lifestyle mo eventually, no. So ganun po, no, compared sa typical na magtatrabaho tayo hanggang retirement, and then after retirement we wanted to start a business but without experience, no, without failure, medyo kulang na yung time mo pa na makarecover kapag nag-fail ka. Kaya regardless kung nagtatrabaho ka right now, this is the best opportunity that you start it, especially kung bata ka pa. Ako, I started my journey sa business at 24 years old. I'm turning 41 right now, no? So that is 17 years, almost 20 years, no? Including yung mga traditional business pa na sinimulan ko before. At maraming failures along the way, no? Decades, no? 1 decade ng consistent failure yan, no? Pero syempre dahil maaga kang nagsimula, makaka-recover ka. Pero kung hihintayin mo ang retirement mo at 60, tapos doon ka pala magsisimula, pag nag-fail ka, yung emotional and mental impact nun, mas matindi na. No? Kaya, mas maaga, magsimula ka na, no? Para at least makakapag-adjust ka. Eventually, magkaroon ka ng long-term perspective na ito yung mga certain goals mo, no? Certain number of properties, or maybe investment,
in shares sa stock market for publicly listed companies, no, mga ganon, mga tipong ganon, no, na makapagbibigay sa iyo ng financial freedom and time freedom eventually. You can work from anywhere, even online. Since nasa ano na tayo, no, nasa internet age, nasa AI age na nga tayo right now, no, hindi na nagmamatter kung nasaan kang location. You can do it, you can do selling regardless kung nasang kang location. But minsan, ito yung nagiging limiting factor, no, sa iba nating mga nag-a-aspire. No? Sir, ang layo nyo naman. Bulacan pala kayo, sir. Mga ganun, no? Malayo kayong masyado. Dito lang kasi hanap ko. No? Pag mga ganun, limiting factor yon or nagiging limiting belief yon. In fact, you can do a real estate na kahit nasaan ka. No? Kahit nga nasa abroad ka. Paano naman, sir, mag-a-assist? Hindi ko ma-assist personally. Meron namang client assistance na pwedeng i-assist ng kapwa mo agent, no? Sa isang realty. Sa amin, may ganun po kami, no? Na ipapa-assist mo na lang. Of course, syempre, merong sharing of commission pagdating doon, no? So, hindi na siya nagmamatter kung nasaan ka man right now, no? And number 4, high demand in the Philippine market. Alam nyo, sa pagiging accountant ko na din, no? Pag numbers talaga pinag-uusapan, mabilis ang isip ko dyan, no? Nung nagsimula ako sa real estate at nakita ko yung figures na, okay, ang dami palang housing backlog sa Philippines in terms of affordable housing. Bagamat syempre may mga articles na yung condominium daw ay oversupply, no? Mas marami silang supply because mataas na masyado. Yung mga gustong bumili na available demand, hindi na nila kaya ang kondo. Okay. Kumbaga parang in short, hindi naman necessarily oversupply, hindi lang talaga kayang bilhin na ng mga tao sa Metro Manila, no? Pero sa housing, sa affordable housing, ang dami pong hindi pa bumibili ng bahay, may kapasidad na bumili ng bahay, no, na ito yung current market. Kaya nga merong proyekto ang government, no, of course ang ating president BBM, no, yung 4PH, mga pabahay, no, na ginagawa ng gobyerno, pero hindi yun sapat, no, para maibsan ang pabahay, ang kakulangan ng pabahay sa Pilipinas, no. Kaya ito napakalaki, 6 million units. Bigyan ko yan ng figures, sample lang to. In fact, ano na to, napaka-conservative approach na nito, 1 million per house. Pero ngayon, sa Santa Maria, Bulacan, 1.5 million na po ang pinakamura. So kung 6 million housing units ang kailangan, kung 1 million per house, that is 6 trillion. No? 6 trillion. Imagine mo yung ganyang karami na housing backlog. Hindi pa kasama yung explain ko sa inyo dito, yung current demand, no, na syempre yung mga 20 years old right now, darating yung time, in few years time, mag-aasawa na yan, hihiwalay na yan sa pamilya, maghahangad na yan na magkaroon ng sariling bahay. No? So, continuous ang demand ng housing kasi ito basic needs. Kailangan natin ng sarili nating tahanan. Hihiwalay din tayo sa ating mga magulang eventually, no? At magbi-build ng sariling family, no? So, ganun karami ang housing demands. So, meaning to say, hindi mo na kailangang i-establish, no, ang need, kasi need na talaga ng mga tao yan. No? Unlike other industries, ako nag-networking ako at some point, nagsubok ako na insurance, no? Medyo mas challenging siyang ibenta, no? Na i-share as opportunity compared sa real estate, no, na kung saan naghahanap na sila. Naghahanap na sila ng bahay. Ang kailangan mo na lang ay i-position mo yung sarili mo na ikaw yung mahanap nila na ahente evento. No? So, ganun kaganda po sa real estate. And of course, syempre, yung government infrastructures, airports, no? Dito sa Bulacan, magkakaroon po ng New Manila International Airport sa Bulacan. Ito po yung, I'm not sure kung ito yung biggest airport sa Philippines, no? Natin yan, no? Pero yun ang pagkakaalam ko, no? So, kaya magbo-boom ang mga property dito sa Bulacan area. Train system, yung North-South Commuter Railway from Tutuban to Malolos, Bulacan, Malolos to Clark City, Pampanga. And interconnecting yan. Even yung mga malalayo ngayon na location, magi-interconnect yan. Kaya nga sa atin, sa pagbili ng property, no, minsan naisip natin, ay, layo naman yan. Alam nyo, magkakaroon ng interconnection lahat yan in the future. So, kumbaga,
I remember a story nga, no? One of my first agent dati, no? Na medyo nasa senior na. So, ibig sabihin, matagal na sa real estate. She used to tell me, no? Sabi niya, sir, alam nyo dati, ang binebenta lang namin mga Commonwealth Fairview na location. At ang sabi pa ng mga tao noong araw, 80s yata yung 80s o 70s or 80s. No? Sabi daw nung mga tinitripping niya, ay layo naman yan ng Commonwealth or Fairview. Imagine that, no? Nalalayuan yung mga tao dati sa Fairview. Kaya nga sabi, Farview. Pero alam nyo, ano na ngayon ang Fairview? Ano na ngayon ang San Jose del Monte? No? So, interconnected na. May PNR na, may trains, MRT 7 na, di ba? At talagang sobrang ano na doon, no? Sobrang populated na talaga doon sa area na yun. So, ganun din ang mangyayari, no? Bulacan is a nearby province, katabi lang ng Metro Manila. Used to be dati may kawayan lang ang mga project, Valenzuela may kawayan, then Marilao, Bukawe, now Santa Maria is ang dami ng project, no? In fact, ngayon, ang Santa Maria, ang pagkakaalam natin, hindi na magtatayo ng mga low-cost housing. Ang minimum na parang with carport na yung mga bahay, which is maybe mga 2 million above ang worth na, no? So, ibig sabihin, wala na tayong masyado makukuhang mababa sa mas malalapit na area because of the progress and development na nangyayari sa particular area. Kaya ngayon may mga project tayo sa San Rafael, Bulacan, San Ildefonso, Bulacan, no? At yun po nangyayari kasi ang lupa hindi naman dumadami pero ang tao dumadami, no? Kaya po yun, palayo ng palayo. Kaya factor din ito ng decision making ng magiging buyers natin. No? Developers are launching more affordable and mid-range projects. Napakadami po niyan. And number 5 natin is yung personal and professional growth, no? Alam niyo, pagdating po dito, ako ay proponent ng personal development because I really believe that money follows growth. Money follows growth. Kung nag-grow ka in terms of your skill set, mindset, no? Maybe heart set, no? At lahat ng factors sa'yo like spirituality mo, no? Mag-grow din ang income mo. Parang analogy ko lang yan. Halimbawa, ito. Ang kinikita mo right now, let's say 50,000 monthly, ito ka kasi. Kung gusto mong kumita ng 100,000 monthly, you need to grow. You need to grow your skills. You need to grow your mindset. No? Kaya, napaka-importante ng personal and professional growth. Kaya ako sa team namin sa RRCT Realty, mas priority ko po ang improvement ng isang salesperson. Kasi, kung benta-benta lang tayo, benta-benta lang, hindi ka naman nag-grow. Maybe in experience, mag-grow ka. Pero dapat continuously nag-grow tayo in learnings, in skill set, in skills natin. Kaya sa amin, okay lang. Wala ka pang masyadong benta kasi nagsisimula ka pa lang. But you need to concentrate on your personal development, on your personal growth. That matters. Kasi pag nag-grow ka, sales will take care of itself eventually. Sales will take care of itself eventually, no? Improves your communication, sales, and negotiation skills. Of course, syempre, you build network dito. In fact, kapag nag-join ka sa isang realty, kagaya halimbawa namin, we have various agents na nagbabari may differences sa iba-ibang profession, no? You get to network immediately, no, sa iba-ibang career, iba-ibang profession, no. And nagko-collaborate yung mga experiences, yung mga learnings. And also clients, syempre, nasa people business tayo, di ba? Hindi naman tayo makakabenta kung hindi tayo kumakausap ng mga tao. Yun din ang kagandahan, no. Iba-ibang tao ang nami-meet natin, no, sa pag-serve ng ating clients, developers, co-agents, no. Access to training, seminar, and mentorship. Sa RRCT Realty, priority natin, no, ang training and development. Kaya meron tayong nakalatag, pagpapasok kayo sa RRCT Realty, may training program. Pag natapos nyo ang training program, may continuous training program pa, no, hanggang sa mahasa kayo na mahasa, no. And of course, syempre, yung personal mentorship din na pwede kayong maka-access, you can ask for advice, no, directly to me kung halimbawa sa part kayo ng RRCT Realty. And number 6, yung career advancement opportunities, no? You start as a salesperson, you grow as a leader of a team, maybe ma-promote ka as a sales manager, sales director,
o maybe eventually maging broker ka, no? Yun yung career natin. And of course, syempre, you invest in properties yourself. At sa akin, no, share ko lang din sa inyo, ganito din ang tinahak ko na landas, no? Sa 13 years ko na sa real estate since 2012, no? Of course, syempre, before solo broker, nagsimula kasi ako as broker na, no? Solo broker, of course, kapag solo broker ka, para ka ring ahente kasi wala ka na main-handle na tao. So, yung market, no? Tapos, mag-assist ka ng sarili mong client, magti-tripping ka ng sarili mong client, magkakaroon ka ng commission eventually, no? Then later on, kapag kasi ikaw ay leader, ano yan, naturally, you will attract, no? Mga people na mag-join sa team mo. Sir, gusto ko ring maging salesperson, mag-join sa team mo, then you will lead people, no? You will lead people, no? At eventually, syempre, habang palaki ng palaki ang income mo, meron ka ng money to buy properties. Or maybe to invest in something that generates passive income, no? So ganun po ang mangyayari, no? And sa experience namin, of course, syempre, we have property investments sa various locations din, no? That can generate rental income, no? So ganun po ang pattern, no? Until such time na ito napaka-predictable ng career mo talaga sa real estate, no? You sell properties, then later on you earn income, maybe you have the leadership ability, you grow a team, then you earn a bigger income, then you invest one property, you invest two properties, no? Imagine if, let's say, one property can earn, let's say, sa affordable housing siguro, 5 to 10,000 monthly rental, no? If you have 10 properties eventually, then you can earn like 50 to 100,000 monthly rental income for those properties. And ma-fully paid mo pa. Or maybe, yung property na binili mo, magkakaroon ng capital market appreciation, i-increase yung value through time, you can sell it, you have bigger money, then you can buy more properties eventually. So ganun po, no? Ganun ang ating career sa real estate. And number 7, no, lifestyle benefits. Ano bang ibig sabihin nito, no? Incentives from developers, local and international trips, cash bonuses, gadgets, and awards. Ako, based sa experience ko, no, dito lang sa real estate ko na-experience yung makapunta sa mga iba-ibang lugar, no, in the Philippines for free and internationally, no? So 4 na country yung napuntahan natin dahil sa real estate for free, no? We have Taiwan, Sydney, Australia, Hokkaido, Japan, and Da Nang, Vietnam, no? And next year, no, we're about to go sa New Zealand, no? Free lang yan na incentive travel from the developer. At ito yung magagawa, no, ng real estate, no? May ibibigay sa iyo. If you perform well, if you give your best, you become better, you improve your skills, no? You grow as a person, then eventually magkakaroon ka ng mas magandang resulta, no? At kasama na 'yon, no? You will have more money, you will have more properties, you will travel the world for free, no? And you enjoy life, no? So yun po yung pinakamaganda, no? Prestige, of course, syempre, we help other people achieve their dream home, no? Yan talaga yung isa rin sa fulfillment. At sa akin, ang pinaka-fulfillment ko sa kasalukuyan, no, ay kung meron mang isang tao na nagkikahos financially, tapos makita niya ang opportunity sa real estate, na gusto niyang maging real estate agent, tapos ako yung isa sa maging kasangkapan niya, no, na matulungan siyang mag-grow, matulungan siya sa kanyang personal growth and development, mag-improve siya, at sa pamamagitan ng ating guidance, then eventually maging magaling siya at makapag-produce siya ng sales at mag-earn ng income at mabago yung buhay niya financially. Kung dati nagko-commute, nagkaroon na ng sasakyan, no? Then eventually nagkaroon na ng mga properties. So isa yun sa fulfillment din, no, na hindi yun matatawaran ng pera, no? Kaya napaka-fulfilling po talaga ng real estate. So kung ikaw ay parang nag-iisip, no, Sir Ralph, alam mo, parang okay naman, no? Kaya lang kasi mahihiyain ako eh.
Kaya lang kasi Sir Ralph, medyo parang takot ako, may mga doubts ako, makakaya ko ba or what? Hindi pa kasi ako ready, no? Alam nyo, yung mga yon, wala naman nagsisimula na ready na. Actually, ang readiness, no? Minsan naghihintay tayo ng perfect situation. Sir, saka na kapag po maluwag na sa trabaho, saka na kapag po medyo meron na akong extra money. Alam nyo yung mga ganong situation, hindi po nangyayari. Wala pong nangyayaring perfect situation. The key is to act in spite of everything, in spite of your situation. No? Kumbaga, kung may opportunity, i-grab mo yung opportunity na yon despite your problems. Unlike other people na may opportunity na nga pero problema pa rin ang nakikita. Sir, okay naman yung real estate eh. Kaya lang sir, dami ko pa kasing utang, dami ko pa kasing pinagdadaanan, di ba? Pero po pwede rin naman ang maging mentality mo ay, sir, alam mo, dahil pinakita mo sa akin yung opportunity ng real estate, kahit marami pa akong utang, sisimulan ko na ito. Kasi yun yung paraan para makalampas ako o mabayaran ko yung mga utang ko or maayos ko yung aking mga financial obligations. Alam niyo, Sir Ralph, sobrang busy ko sa trabaho. Kaya lang kung tutuloy-tuloy ako sa trabaho ko, di magiging busy ako ng mga susunod na taon at maraming taon. Ayoko naman maging busy forever. Kaya gagawin ko tong opportunity na to sa real estate kasi later on, magkakaroon ako ng time freedom at hindi ko na kailangan maging busy sa trabaho dahil ito na yung magiging career ko eventually dahil ito ay may flexible time. So, pwedeng ganun ang maging perspective at pananaw ng isang tao, no? At yun ang key para tayo ay magtagumpay. Don't worry, anuman yung iyong mga doubts or fears, will train you and guide you, no, along the journey. At magsasama-sama tayo mula sa pagsisimula mo. We have training programs, continuous training program to help you become better dito sa RRCT Realty. Kung ikaw ay at least 2 years college, no, or with 72 units sa college, meron tayong regular Zoom orientation. Mag-comment po kayo sa video na to. We will send you a message, no, para po sa amin pong susunod po na schedule ng Zoom orientation. We have weekly Zoom orientation and we have once a month face-to-face orientation sa office po namin dito sa may Bukawe exit, no, sa Barangay Turo, Bukawe, Bulacan, near NLEX, no. This is the best time. We're more than prepared to have our agents. Currently, we have 9 licensed brokers. We can cater up to 180 agents. We can register them sa PRC. No? At currently, ano lang kami, nasa less than 50 lang kami, no? Ang atin pong sales force. And we can accommodate more. And maybe you're a new broker, we can also cater you. You can have a career in RCT Realty, no? At yun, mag-message po kayo kung kayo po ay nagkahangad na maging real estate agent and gusto nyong i-mentor ko kayo directly, no? You can message here at tutulungan ka naming magtagumpay for absolutely free, no? Ito yung kagandahan sa real estate. Walang joining fee, no? It's free. May free use of office, may free tripping vehicle tayo to accommodate your clients. No, we have free training program, no, na mag-hone sa'yo to become better as a real estate salesperson. So,